Right now, I'm speaking as a member of the United People's Initiative. Pero basahin ko yung napagkasunduan naming official statement namin, and then I will answer questions tungkol dun sa pangyayari. Ang aming statement ay ganito: January 26, 2026, statement on the non-refiling of the third impeachment complaint. From Thursday up to today, that was nung Monday, support for the refiling of the third impeachment complaint steadily eroded, not because the case lacked merit or facts had changed, but because the endorsers were systematically pressured. Behind closed doors, legislators who had earlier expressed readiness to endorse were discouraged. Some were warned of consequences, all made to understand that accountability came at a cost. The non-refiling of the third impeachment is not a judgment on the strength of the complaint. It is a judgment on the political environment, one where democratic processes are suppressed through intimidation and transactional politics rather than resolved through open debate. Impeachment is a constitutional mechanism belonging to the people. When it is blocked by coercion, the people's right to accountability is likewise blocked. What transpired should alarm every Filipino who believes in the checks and balances and the independence of Congress. Filing is ministerial. Refiling under correction reduces impeachment to a charade. We will not be a part of it. The people have spoken, and we stand by that mandate with heads up held high. With heads held high. The fight for accountability continues. Alam mo, gusto kong idagdag na yung constitution, yung kasing impeachment is a constitutional tool, an effective constitutional tool for accountability. Yung mga miyembro ng Kongreso, yung lower house at upper house, they are as much accountable to the people as those who are standing accountable, who are made to account by reason of impeachment. So yun yung ideal sa Constitution na lahat ng tao maginoo, kaya nga honorable ang tawag no. Hindi yung pinagtatakpan yung may kasalanan at ginagamit ang buong puwersa ng gobyerno para maprotektahan yung mga dapat sana ay managot sa taong bayan, managot sa batas. Opo. So attorney, kumbaga magtutugma ba ito dun sa sinabi po ni Congressman Leandro Leviste na meron ng de facto martial law, kasi nabanggit niyo po na merong pressure sa doon sa mga endorser or magre-refer po ng inyo pong impeachment complaint? Meron kasi nung kami, hindi lang namin gustong masunog yung aming mga testigo dahil napansin nga namin na hindi tinatanggap at nung umpisa pa lang medyo naka-feel na kami na bakit parang yung iba merong hesitation. So we marami. Eventually we were down to just 3. And the 3 were there. Sabi ko nga sana nakapagpa-picture tayo pero hindi na. Ayaw na namin silang i-divulge kung sino sila. Basta, yun sana. Maganda sana ang laban kung nakapasok lahat at nang makita nating mabuti yung ebidensya. Pakitaan natin ng mabuti kung gumanda sana yung laban at nang mas maganda yung pagpapaliwanag sa taong bayan na siya talaga ay hindi nagkasala at hindi totoong siya ay lumabag sa ating saligang batas. No? Dahil naiwan yung dalawa, hindi ako sure na may iwan yung dalawa. Sa aking pananaw ay isa lamang ang may iwan dyan dahil hindi complying. Pero alam mo, hindi pa tapos ang laban. Sa ganang ako, sa aking pananaw, ako mismo. Dahil hanggang ngayon sinasabi ko, pwede pa mag-file kung may endorser. Hindi pa barred. Hindi totoo yung it's already barred, no? Because ang pinag-uusapan natin dito ay dalawang bagay. Yung ano ba ibig sabihin ng initiation at kailan ba nag-uumpisa yung 1-year bar na hindi ka na pwedeng, gano'n.
So attorney, mahigpit po ninyong tinututulan yung naging pahayag ng SecGen ng Kamara or tama ba, no? Yung pahayag ng kasi nakalagay kasi dito si Garafil pero House Justice Committee. Pero all in all, kumbaga parang inyo pong tinututulan yung pahayag na hindi na pwedeng maghain ng impeachment complaint, pwede pa. Pwede pa po kasi ang nagsalita po si Congressman Luis Troy po yata ng House Committee on Rules. Ano po? Hello? Opo, yes, go ahead po. Oo. Ng House Committee on Rules. Ganito kasi yun eh. Una muna, ano ba ang pinagbasihan nila na rule para sabihin nilang hindi na pwede? Meron ba silang nilimbag na bagong House Rules? Sa aking pananaw, wala silang nilimbag na bagong House Rules. Wala silang House Rules on impeachment proceedings, House Rules in impeachment proceedings of the 20th Congress. Ang ginamit nila yung 19th Congress. Yung 19th Congress, sinabi ng salit ng Supreme Court, hindi yun constitutional because it is not in accordance with the Constitution. So if they base their decision doon sa kanilang House Rules ng 19th Congress, wala silang basihan because ang sinasabi, kailangan yung dalawang authorities ang pagbabasihan ng Kongreso. Yung constitutional provision at yung kanilang House Rules. Nasaan yung House Rules nila na hindi tumutugma sa saligang batas? Kailangan, ang inaasahan ko sana, bago sila magsimula, masyado silang nagmamadali bago sila nagsimula, naglabas muna sila ng kanilang House Rules of the 20th Congress, House Rules in impeachment proceedings para malinaw. At yung kanilang House Rules, ginawa nila sang-ayon sa batas, sang-ayon sa saligang batas, dahil yun ang sinabi sa ruling ng Supreme Court doon sa Duterte versus House of Representatives. Hindi naman natin masasabing ayaw nilang tumugon at kine-question pa nilang patuloy ang ruling ng Supreme Court sa kaso ng Duterte versus House of Representatives dahil sinasite nila yung Francisco ruling, which was mentioned in the case of Duterte, at yun yung isang naging katig ng desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Duterte. So they recognize the decision in Duterte. So kung nire-recognize mo at sinasabi mong ang ruling sa Francisco ay ganito at ito ang aming sinusunod, kulang pa rin dahil yung inyong batayan ay kulang dahil hindi kayo naglimbag ng House Rules ng 20th Congress. Alright, so that's one. Ngayon, yung sinasabi niyang hindi na pwedeng mag-file, partly correct. Pero hindi pa rin correct because alam mo, hindi iisa lamang ang batayan ng initiation. At hindi, ang pinag-uusapan natin dito, dalawang bagay. Initiation at saka yung 1-year bar rule. Ano ba yung initiation? Sabi natin, initiation is the act of filing followed by an action. And the action is the referral to the House Committee. Okay. But then before that, kailangan nating alamin ano ba yung ini-initiate mo, no? Because a sham verified complaint will not initiate, will not bar you, yung 1-year bar will not take effect pagka ang iyong complaint is sham. Now, what is a sham verified complaint? A sham verified complaint is a complaint that cannot sustain a ruling, that cannot sustain a verdict of guilty, that does not have anything to prove the allegations in the complaint. It is one thing to allege, it is another to prove. Kung wala kang nakatouch na evidence, yung mga allegations mo doon are mere allegations and allegations are not proof. So there you are. Hindi yun magbabar na, hindi yun pagsisimula ng initiation. Hindi siya pwedeng ma-initiate, dapat siya outright itapon siya. So I'm referring to the De Los Reyes verified complaint. Yung 4-page verified complaint na walang attachment. That's a sham complaint. So, meron kang natitirang isa, yung sa
makabayan, no? Merong attachment. Ito dadaan pa to ng proseso sa sa Committee on Justice. Ngayon, form and substance, o inaksyonan yan. Paano kung ma-dismiss? O di wala na, bar na yan. The other ano na pwede siyang yung mag-take effect yung ano ba to, yung 1 year bar rule. Yung pagka halimbawa inaksyonan mo, no? In-initiate mo, hindi mo inaksyonan. Yung pangalawa is inaksyonan mo pero hindi mo tinapos. Ang pangatlo is when fundamental right like due process is violated, nawawala ng jurisdiction ang Congress, nawawala ng jurisdiction ang Senate. So yun yung hindi mag-take effect yung 1 year bar rule. Kasi if we go by the purpose, the spirit of yung bakit nandyan yung 1 year bar rule, titignan natin yung talagang makatotohanan na katwiran para yung 1 year bar rule mag-take effect. Pagka naman sinimulan mo, hindi mo tinuloy, hindi yun magpaninimula ng 1 year bar rule. Ngayon, halimbawa, ano naman yung isa, yung pinag-uusapan natin na kailan yung 1 year bar rule? Pagka nagkaroon na ng desisyon na then that takes effect. Ganon, yung 1 year bar rule. So what I'm saying is, hindi accurate na sabihin hindi na pwede because hindi pa natin alam kung ano mangyayari doon sa mga sinimula nila, no? na in-initiate nila. Opo. So ibig sabihin po sir, may posibilidad pa rin po na yung impeachment, yung tinaguriang people's impeachment ay maihain pa rin if ever man na meron ng maglalakas loob din na magre-refer po nitong inyo pong hinaing at titingnan ninyo kung ito ba'y tatanggapin at kukwestiyonin ninyo sa Korte Suprema sakaling hindi na po sila tatanggap. Hindi na po siguro dahil yung pag-question sa Korte Suprema I think is part of the game plan. Talagang kasi when you take it up to the Supreme Court, anong epekto nun? There's going to be like a delay. Mape-perpetuate din lang So, hindi na siguro. Basta we will just concentrate on telling the people na ito talaga dapat, ganito talaga dapat para maintindihan ng tao na hindi sinusunod ng karamihan yung proseso na nasa saligang batas natin. Opo. Ang problema natin dito is we have the whole, sabi ko na ba, we have the whole government bureaucracy working to protect people who must stand accountable to the people. Paligtad Dapat yung accountable magkaroon ng kahihiyan, talagang harapin niya yung mga accusations, hindi yung para na tayong gobyerno ng mobster. Everybody, the police, the military, the congressmen, all of them protecting someone who must stand accountable to the people. Bakit hindi natin siya patayuin at anuhin natin para talagang managot at na magkaalaman? Hindi tama yung ganyan. Sino na ba niloloko natin? Yung impeachment is a constitutional process. Sabi ng Supreme Court, is an effective tool for accountability. Hindi yan pwedeng gamitin for political persecution. Opo. Pagka tinanggal mo yung, halimbawa, gusto namin. Sige, let's go by the legal process that is provided by the Constitution to make people accountable. Pag itong binarahan mo, anong option ng tao? Do you like that? Do you like the remaining option? Do you like people to take that? Hindi ba mas magandang sa legal process na lang? Huwag na natin lokohin. I mean, pakita natin, hindi yung ganyan na mangyayari dyan, madidisqualify yung madidisqualify yung first, tapos money talks na tayo. Opo. Okay? Attorney, clarify ko lang po. So, hindi na po kayo hindi niyo na po itutuloy ang inyo pong impeachment complaint. Itong dalawa ngayon na impeachment complaint,
ito po yung titingnan ninyo kung magiging questionable ba yung takbo. Ito yung ko-question ninyo po sa Supreme Court. Ganito. Kung merong mag-endorse, papile kami dahil gusto naming pakita na hindi kasi ganito eh. Unang-una, yung kanilang initiation does not have any leg to stand on, legal leg to stand on. Kini-question ko nga, wala naman kayong house rules eh. Wala pa kayong house rules. Importante yung House Rules of the 20th Congress because that is the one that is going to give flesh to the constitutional provision. Merong constitutional provision, merong definition doon, nandoon naka-outline yung mga provisions, nandoon naka-outline yung procedure. Okay? But that is given flesh by the House Rules. And these two combined becomes the framework of authority for the impeachment. One is lacking. So it's not correct. It's not proper. Hindi pa tama yung ginawa nila. Sabi ko nga, masyado kayong katat, masyado kayong nagmamadali. Hindi ulit tama. Ang sabi ko nga noon, pag hindi ka nagsimula ng tama, hindi ka magtatapos ng tama. You see? So, nasaan yung House Rules? Walang House Rules eh. Tag-check ako kanina, ang binigay sa akin, House Rules of the 19th Congress. And the House Rules of the 19th Congress, as it was sinasabi na, it does not comply with what is written in the Constitution. Hindi siya four square. See, so what they should have done first was, nagpasa sila ng House Rules of the 20th Congress. So, along that line, yes, kung may mag-i-endorse, magpapile kami. Because hindi defective yung filing eh, defective yung initiation. Fair is fair. Gusto ninyo ng talagang tunay na tama, yung sunod sa batas, pakita natin sa tao, step by step. Hindi pwedeng, wala ka pang 1, andun ka na sa 3. That is what I'm saying. Ngayon, if it will boil down to like, di questionin mo kami sa Supreme Court, nek mo, hindi na bale, wag na lang. Because that is part of your game plan. To perpetuate, to protect the one who should stand accountable to the people. Apo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Assalamualaikum. Sir, ito bang... Assalamualaikum. Kamusta ka? Yes, sir. Ayos lang po. Sir, itong susunod na hakbang ng UPI, ano pong inyong gagawin? Ngayon pong sabi po ng Committee on Justice sa House na hindi na po sila tatanggap ng bagong reklamo at gagana na po yung one-year bar rule. Sabi ko nga, basta patuloy lang namin ipapakita sa taong bayan sa charade. Yun nga sinasabi namin eh. This is going to be like a charade. Palabas sa tao para ipakita na yung may sala ay walang kasalanan. It's still protecting the people. You see, Congress and Senate, ito yung ito yung representative ng tao. This is the Congress of the people in a Republican state like the Philippines. Republican government, democratic tayo di ba? Pero hindi. Ang nangyayari, sila-sila na lang. I mean like, ano ba yan? Hindi ganun eh. No, so... Apo, Attorney General, nakikita po ninyo na uusad ang reklamo laban kay PBBM pero ang resulta na po nito ay hindi po siya mapapa-impeach. Pagkus ay malilinaw po ang kanyang pangalan sa issue ng korupsyon. Pero pagdating naman sa Vice Presidente, abay muling may impeach. Attorney General, sir. Ang tingin ko nga kasi kaya ganito na yung sitwasyon, Hindi kami nakapasok eh. Kung nakapasok kami, maganda yung laban eh. Pero talagang kami yung binlock because ilang naman yan eh. Dati namang pasensya na po kayo, Pero kung tutuloy-tuloy yung laban ng akbayan, susuportahan namin yung laban nila. Pero nasabi din namin that we have our... I'm sorry. I speak for myself. I have na baka nga maging ano pa yan eh. Baka nga maging compromise pa yan eh. Okay? Because hindi naman talaga hot pursuit doon sa presidente. They are in hot pursuit of the vice president. So baka maging compromise pa yan eh. Maging negotiation on the table pa yung kay vice presidente. Pero ang problema dito, kailangan pa alam natin sa tao, yung ngayon ay tunay ang mga ebidensya at talagang kitang-kita
Because unang-una, saan ka nakakita ng administrasyon na 23, 24, 25 budget unconstitutional? Yung 26 is again being questioned. Meron bang ganyan? Yung mga violation is so clear as day. Yung extraordinary rendition is a very clear violation. Never mind the personality. Ako, basta nagpalipad ka ng Pilipino, hindi yan dapat paliparin, dapat mong proteksyonan, magkalaban tayo. So, you see, yung isa gawa-gawa, confidential intelligence fund, bakit hindi natin kalkalin yung confidential intelligence fund? Yan, mas malaki, mas marami. See? Opo. Attorney, ito pong nangyayari ngayon sa usapin sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea, West Philippine Sea. At ito pong bangayan ng ilang mga senador at ng ilang pong isang opisyal po ng Philippine Coast Guard hinggil po sa usapin ng pinagagawang teritoryo. Nakikita po ba ninyo ito na isa itong diversionary tactic para po ilayo ang taong bayan sa tunay na issue ng korupsyon, flood control? Ika nga, Attorney General, wag the dog tactic. You have idiots there talking. I'm sorry, no? Pero I already called one senator an idiot. Hindi ko alam kung na-post ko na Pero, ang problema sa atin is meron tayong exposure doon sa West Philippine Sea na it involves foreign relations. Kailangan sana ilagay natin tao doon may nalalaman sa foreign relations kasi hindi alam mo, actually I just think that China is not seriously taking us as enemy because we have long history with them. Alam nila na maraming Pilipino ang dugo inchik din kaparehas din ng halo-halo na ba. So yung mga irresponsible comments na ganyan is taking us do sa brink of war. Pero yes, you are correct. Gusto sana nila, matagal na nilang gustong i-divert yung attention ng tao doon para mawala dito. Pero hindi talaga mawawala dito dahil nahihirapan ng tao. Huwag nilang sabihin na yung mga ganitong mga pangyayari, yung impeachment, nakaka-apekto sa ekonomiya. Yung 3 trilyon na nawala, ang laki epekto nun sa ekonomiya. Bakit hindi yun ang pag-usapan natin, di ba? Opo, lalo pat may isang senador na pinalalayas na yata niya ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas, Attorney. Bilang pong meron akong post doon Sinabi ko, Mr. President, there is an idiot in the house. Ang problema yung mga ganong klaseng grandstanding, kung sa Pilipinas pwede ka mag-grandstanding at sisikat ka, kaya nga lumaman mga grandstanding na hindi naman totoo, ngayon gagamitin mo sa China po. Pagka naman nagkagera, mga hindi naman mga natural born Pilipino yung mga yan, magsisilayas yan, pupunta yan sa ibang bansa. Tayo lang may iwan dito para lumaban. Opo, sa tingin po ninyo, sa inyo rin pong experience sa AFP, kaya po ba talaga natin ang People's Republic of China sa bakbakan? Tanggalin na lang ho natin yung usapin sa nuclear armaments. Mano a mano na lang, gamit sa gamit na lang, Attorney, tao sa tao. Merong biruan Merong biruan sa amin na pagka umihi lahat ng inchik, sabay-sabay malulunod tayo lahat. Nako po. Ganito yan I have been holding my tongue on this issue. Noong pa sinabi ko na we do not want war with China. Not because takot tayo sa China or not because I am pro-China or minamaliit ko yung ating kakayahan. Maliit talaga tayo. All right? We are small and we do not have the capacity, the capability to fight gera. Ayaw natin yan. Ayoko niyan because of the yung mamamatay, yung dami ng mamamatay, the loss of lives. I don't like that. Sabi ni Presidente, we have to keep fighting for 30 days before the Americans come. I don't even think they will come. Because nagbabago na yung foreign policy nung Amerika Hindi na yung dominance, kundi yung andun lang sila sa teritoryo nila So, nagbabago na Pagkatapos, in terms of
preparation, in terms of a lot of things, kulang pa tayo. See, I will stop there. I have a lot to say about this, pero I will stop there kasi alam mo na, mahirap ng meron tayong mga kasamahan na but you know, our armed forces is one of the best in Asia. We are, I think, second, next only to Indonesia yata. China, parang ganon, no? So sa pagalingan, sa 5 top countries ng armed forces, we are number 2. We are better than Malaysia and the other countries. Pero hindi I mean, you know, like, wag po sana tayong dumating sa panahon ng gera because nobody wins in a war. No, nobody. So pwede naman po yung pag-usapan ng mabuti. Meron lamang kasing nanggugulo na syempre pagka ginugulo ka, tatayo ka at magdedepensa ka. Opo. Kung naunawaan ng mga tao kung bakit nagkakagano ng China, nawawalan kasi ng koridor ang China pagka sinarado mo yung very tight corridor na yon, yung kanilang, wala silang dadaanan up north eh. Up north dadaan sila ng bundok at saka ice. So andito lang sa baba ang kanilang corridor to be able to continuously do trade. So they're protecting that. Kaya ganon.